dahil hindi siya kasing lakas ni Anri, ngunit sa tulong ng Some Drops, handa siya. Ginamit ni Tuka ang isang spell ng kontrol sa isip, at matagumpay na pumasok sa katawan ni Yuna. Sa katawan ni Yuna, hinangaan ni Tuka ang kanyang mga hita at sinuri ang kanyang bagong anyo. Pagkatapos ng kanilang paliligo, bumalik si Tuka sa kanyang kwarto, at inaasahan na mahawakan ang mga hita ni Yuna. Ngunit, may kumatok sa pintuan, sina Anri at Marguerite ito, na nagpas siyang matulog kasama si Tuka bilang pag-iingat. Sa dalawa sa kanyang kama, nahihirapan si Tuka na makatulog, at napunta ang kanyang isip sa mga hita ni Marguerite. Dahil sa pagkailang, itinali ni Marguerite si Tuka upang pigilan ang anumang hindi nararapat na asal. Sa labas, ang hukbo ng mga zombie, na tinulungan ng mga demonyo, ay nakapasok sa pader ng mansyon. Nasaksihan ni Belarco, na nagbabantay sa pader, ang pagpasok. Nang magising sina Marguerite at Tuka at subukang gisingin si Anri, nasa loob na ng mansyon ang mga zombie. Sina Colin at Niegan, kasama ang iba pang mga nakaligtas, ay gumamit ng kanilang mahikang kristal upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga zombie. Pagkagising, sumali si Anri sa labanan, nakilala nila ang alkalde, na napapalibutan ng mga zombie. Nagpanggap sina Colin at Niegan na hindi sila nagmamalasakit, sinisisi ang bayani sa kanilang kinasadlakan. Sa tamang oras, ang kasanayan sa pagpana ni Marguerite ang nagligtas sa alkalde. Gumamit siya ng pana na pinalakas ng isang mahikang kristal upang pahinain ang isang demonyo. Dinala sila sa rooftop, kung saan natagpuan nila si Belarco na humahanga sa lungsod na sinakop ng mga zombie. Sa isang misteryosong kwarto na puno ng mga sandata, ipinakita ng alkalde ang kapangyarihan ng isang kanyan. Binanggit ni Tuka na hindi naligtas ang mansyon dahil sa nasirang pader. Lumuhad ang alkalde at inilahad ang mga pangyayaring nagdulot sa pagsiklab ng mga zombie. Natukoy ng grupo ni Tuka na isang mataas na ranggong demonyo, na mas malakas pa sa demonyong may pulang buhok na kanilang nauna nang nakaharap, ang malamang sanhi ng pagsiklab ng mga zombie. Nagpasya silang gamitin ang tumatagos na mahikang kristal ni Anri upang matunton ang tatlong mataas na ranggong demonyo na kumokontrol sa mga zombie. Gayunpaman, mabilis na nakapasok sa kanilang kinaroroonan ang mga demonyo mula sa ibaba. Pinahina ni Anri ang isa sa mga ito, na nagbigay daan kay Marguerite na barilin ito sa ulo. Umalis ang grupo sa kwarto, at hinabol sila ng mga demonyo. Sa sumunod na labanan, agad na natalo si Niegan, na natiling kalmado si Tuka at nagplano ng atake, ngunit bago sila lubusang makapaghanda, nagsimula ng lumapit ang mga mataas na ranggong demonyo mula sa ibaba. Tumakbo silang lahat upang makatakas, habang hinahabol sila ng mga demonyo. Si Tuka, na ngayon ay nasa katawan ni Yuna, ay humawak ng kanyang espada at nakakagulat na tinalo ang isa sa mga kinokontrol na demonyo, na nag-iwan sa mga nakapaligid sa kanya na namangha. Matapos mapagtagumpayan ang isang demonyo, mas marami pang lumitaw. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng isang hindi nakikitang puwersa. Matapang na lumaban sina Colin at Niegan, ngunit lalo pang tumindi ang sitwasyon nang dumami ang mga zombie na sumali sa labanan. Umabot sa sukdulan ang kaguluhan ng kagati ng isang zombie si Colin, na nagudyok sa kanila na mag-atras patungo sa ibang kwarto. Sa kabila ng nagbabadyang pagiging zombie mula sa kagat, si Colin, na pinapalakas ng determinasyon, ay nagmadaling harapin ang mataas na ranggong demonyo gamit ang kanyang nakakakuryenteng mahika. Habang sinusubukang tumakas ng babaeng demonyo, hinabol siya ni Colin, ngunit siya'y nasilo ng manipis na kawad na hawak ni Diego, isang nakakatakot na necromancer. Nang matuklasan si Diego kasama ang babaeng demonyo, nalaman ng grupo ang kanyang paghihiganti laban sa mga tao. Mayabang na nagpapakita ng maraming mahikang kristal, naniniwala si Diego na kaya niyang talunin ang mga bayani. Dahil sa mahinang kapangyarihan ni Tuka sa level 40 kumpara sa rating ni Diego na 40, naging mahirap ang sitwasyon. Nagtawag si Diego ng isang higanteng mata at kinontrol ang hukbo ng mga zombie upang umatake. Bilang tugon, gumamit si Tuka ng kanyang Holy Sword upang lumikha ng isang containment box para sa mga zombie. Sinamantala ang pagkakataon, handa na sana si Diego na atikihin si Tuka ngunit nagtaka siya sa kakulangan ng bayani na gamitin ng husto ang Holy Sword. Nagpaliwanag si Tuka sa nakakatawang paraan tungkol sa kanyang natatanging kapangyarihan, na tinawag niyang Lush Eyes. Interesado ngunit maingat, nagduda si Diego sa mga nakatagong banta sa loob ng Lush Eyes ni Tuka. Hindi alam ni Diego, ang tunay na lakas ng pagnanasa ni Tuka sa mga hita ng mga babae ay naging malinaw nang magpakawala siya ng isang makapangyarihang atake laban sa necromancer. Sa gitna ng matinding labanan, naharap si Tuka sa hamon na magamit ang kanyang natatanging kapangyarihan, ang Lush Eyes, upang labanan ang labis na lakas ni Diego.
Sa kabila ng bisa nito laban sa ordinaryong mga kaaway, ang atake ni Tuka ay may kaunting epekto sa isang katulad ni Diego. Ang alkalde, na dumating sa isang mahikang sasakyan, ay naglaro ng mahalagang papel sa pamamagitan ng pagtulak kay Diego sa dingding. Nagpahayag siya ng intensyon na magdala ng karagdagang tulong, at nagulat ang lahat sa pagdating ni Millie, ang kapatid ni Yuna, at ng kanyang ama na si Fury, kasama ang dalawang iba pang babae. Ang kakaibang ugali ni Fury, na partikular na nakakainis kay Tuka, ay nagmula sa kanyang nakaraang pagpapaalis bilang isang kabalyero ng prinsesa dahil sa hindi nararapat na asal. Nang bumalik sila sa pangunahing kalaban na si Diego, na tila hindi apektado ng naunang atake ni Tuka, napasok siya sa isang mahirap na posisyon. Nagsimula si Millie ng isang pag-atake na nagpilit kay Diego na ipagtanggol ang sarili. Sumali sa labanan ang ama ni Yuna, na tinulungan ng kasamang mangkukulam na si Dorothy. Hindi makaganti, nagtawag si Diego ng isang demonyong may pakpak para sa kanyang pagtakas, iniwan ang hukbo ng mga kontroladong zombie, na manipulahin ni Anri upang pigilan ang pag-atake. Kinabukasan, inatasan ng alkalde sina Tuka, Anri, at Marguerite na ihatid ang mga tao ng bayan sa ligtas na lugar. Nagpasya silang sundan ang bakas patungo sa lungga ni Diego, na natukoy nilang nasa bayan ni Yuna at Tuka. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila ang nakababatang kapatid ni Yuna, ang kanyang ama na si Fury, at ang dalawa pang kasama. Upang hindi magduda ang iba tungkol sa sitwasyon ni Yuna, kinailangan ni Tuka na magpanggap bilang si Yuna dahil walang nakakaalam sa palitan ng kanilang katawan. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang paglalakbay, ipinahayag ng nakababatang kapatid ni Yuna ang kuryosidad kung sinusubukan ba ni Yuna na agawin si Tuka mula sa kanya dahil sa kanilang magkatulad na paraan ng pagsasalita at pagkilos. Tumaas ang tensyon nang ibunyag ni Millie ang pangako nila ni Tuka na magpapakasal noong bata pa sila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naharang ang kanilang daan ng isang malaking bato, isang pagpapakita ng mahika ni Diego na epektibong nagpatrap sa kanila. Si Diego, na sinusuportahan ng isang taong may kakayahang kontrolin ang libo-libong mga demonyo ng sabay, ay lumikha ng isang matibay na hadlang upang pigilan si Tuka at ang kanyang grupo na makatakas. Sa ilalim ng utos ni Diego, isang higanteng gagamba ang lumundag pababa upang atikihin ang sasakyan na naglalaman ng grupo ni Tuka, na nagpilit sa kanilang magbago ng direksyon. Umakyat ang gagamba sa sasakyan, na sa kanila binitawan sa lupa bilang bahagi ng bitag ng kaaway, katulad ng mga bitag na karaniwang inilalagay ni Tuka sa kanyang mga kaaway. Sa kabutihang palad, ginamit ni Tuka ang kanyang Holy Sword upang lumikha ng isang unan, na nagpapagaan ng kanilang pagbagsak sa loob ng sasakyan. Dahil si Tuka ay nasa katawan ni Yuna, tila si Yuna ang may hawak ng Holy Sword na parang bayani. Ikinagulat ito ni Millie, na nagtulak sa kanya na magtanong tungkol dito. Nag-imbento si Tuka ng kwento, na nagsasabing maaaring ibahagi ng bayani ang kakayahan ng espada sa iba, na tila, si Sion, ay nagbabahagi ng kanyang espada kay Yuna. Kahit na may pag-aalinlangan, pansamantalang napaniwala ni Tuka si Millie, na nagpapahintulot sa grupo na magpatuloy sa makapal na hamog. Sinubukan ni Millie na alisin ang hamog gamit ang kanyang espada ngunit nahulog siya sa isa pang bitag ng kaaway. Nailigtas siya ng kanyang maliit na sukat mula sa isang kahoy na biga na bahagi ng bitag. Nang bumalik ang makapal na hamog, mas marami pang bitag ang naghihintay sa kanila. Nahihirapan si Millie na bumalik sa depensibong sasakyan, at napansin ni Tuka at ng iba pa ang kanilang mga kasamahan na nakahandusay na walang malay sa lupa dahil sa pag-ambush. Sa pakiramdam ng panganib, ginawang proteksyon na kalasag ni Tuka ang kanyang espada. Lumantad ang mga kaaway at hiniling ang Holy Sword. Nabigo ang negosasyon, na nagtulak kay Tuka na utusan si Anri na hawakan ang sitwasyon. Ito pala ay isang planadong pakana, kung saan kontrolado ni Anri ang isang hukbo ng mga demonyo at gumamit ng peking dugo. Ang ambush ay hindi totoo, at buhay pa ang grupo, sa kabila ng pagiging kakampi o kaaway. Ginamit ni Tuka ang kanyang mahikang kristal upang masilip sa kanilang mga damit. Nagdulot ito ng inggit kay Prinsesa Marguerite, nakikita ang ibang mga babae na binibigyan ng pansin ni Tuka. Habang papalapit sila sa kaaway, nakilala ni Tuka ang pinuno bilang kanyang guro, si Ethel, na nagturo sa kanya ng sining ng paglalagay ng mga bitag at kaligtasan sa kagubatan. Isang alaala mula 3.5 taon na ang nakalilipas ang bumalik ng si Tuka, na ulila at naglalakbay, ay nahulog sa isang bitag na inilagay ni Ethel. Kahit alam niyang haharap siya sa kamatayan, humanga si Tuka sa gawa ng bitag. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Ethel at binigyan ng pagkain. Nakumbinsi ni Tuka sa kanyang pagpupursige, tinanggap siya ni Ethel bilang kanyang disipulo. Si Ethel, na dati ay tao,
ay nagbago ng puso at naghangad na tulungan ang mga demonyo sa paghihiganti laban sa mga tao. Plano niyang umalis kasama ang Holy Sword sa isang paghaharap. Ibinunyag ni Tuka ang isang nakatagong karayom na makakakuryente kay Ethel kapag na-activate. Kinilala ni Ethel ang kanyang pagkatalo, ibinalik ang Holy Sword, at napagkasunduan nila na ang loser ay sasailalim sa parusa sa kasong ito. Si Ethel ay ipinakita ang kanyang labanos, bilang pagtugon sa mga pagnanasa ni Tuka. Dahil sira ang kanilang sasakyan, kinailangan nilang umasa sa isang demonyong kaalyado ni Ethel. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng usapan sina Fury at Ethel kung saan nabanggit ni Ethel na si Fury ay nasa listahan niya ng mga taong nais niyang talunin. Sa huli ay nakarating sila sa isang magical repair shop na mahalaga para sa pagkumpuni ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, ang matandang lalaki sa loob ay una nang tumanggi na buksan ang pinto para sa kanila. Nag-isip si Ethel na umalis, ngunit nakialam si Tuka, kumbinsido kay Ethel na tulungan sa pagpili ng lock ng Tollier. Pagkapasok, agad na nadama ng matandang lalaki ang presensya ng isang bayani. Lumalabas na siya ay walang iba kundi ang lolo ni Sion, na nakadama ng aura ng kanyang apo. Sa kabila ng kanyang malabong paningin, nagpumilit ang matandang lalaki na maghain ng tsaa sa grupo, hindi sinasadyang ibinuhos ito sa kanilang mga ulo dahil sa kanyang mahinang paningin. Ipinagbigay alam niya sa kanila na ang sasakyan ay malubhang nasira at aabutin ng 2 araw ang pagkumpuni. Iniwan si Tuka sa isang estado ng pagkabalisa, nagtatanong tungkol sa pagkakaroon ng ibang sasakyan. Sa kasamaang palad, wala, kaya nag-alala ang grupo kung aabot ba sila kay Diego sa oras. Ipinakita ni Marguerite ang kanyang mga talento bilang prinsesa, na nagpahanga sa matandang lalaki sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang buong libro tungkol sa mahika sa loob lamang ng ilang minuto. Bilang tugon, iminungkahi niya na basahin niya ang buong istante ng mga libro upang tulungan siya sa pagkumpuni ng sasakyan. Pumayag si Marguerite, ipinahayag ang kanyang kumpiyansa na matatapos niya ang lahat sa loob ng 1 oras at kalahati. Habang nagbabasa si Marguerite, sinamantala ni Tuka ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa Holy Sword ni Millie at sa kanyang paglalakbay bilang isang bayani. Ipinaliwanag ni Millie na ang kanyang Holy Sword ay artificial, nilikha ng mga nangungunang mangkukulam sa mundo. Nagulat, nagtanong si Tuka kung ito ba ay kayang magselyo ng pintuan patungo sa mundo ng mga demonyo. Nilinaw ng ama ni Yuna na imposible ito dahil ito ay isang artipisyal na likha lamang. Tanging ang tunay na Holy Sword lamang ang may kakayahang iyon. Dagdag pa ni Ethel, ang 4 na infernal na general ay ngayon ay kumokontrol ng 1,000 mga demonyo, na ginagawang halos imposible para sa grupo ni Tuka na talunin sila. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling determinado si Tuka. Sandaling nagpaalam, lumiko si Tuka sa isang sulok upang suriin ang labanos ni Yuna at magpakasasa sa matagal ng inaasam na sandali na maglagay ng mga medyas. Gayunpaman, ang kanyang pribadong sandali ay naputol nang lapitan siya mula sa likuran ng isa pang mataas na ranggong demonyo. Biglang, napunta si Tuka sa isang hindi pamilyar na lugar, isang kakaibang larangan na tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang kabataan. Hindi sigurado kung ito ay isang alaala o panaginip, sinamantala niya ang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Yuna at tuparin ang kanyang nais na lagyan ng medyas ang kanyang labanos. Sa kakaibang tagpong ito, hindi kumilos ang mga tao sa paligid niya gaya ng dati. Si Tuka, na karaniwang pinagsasabihan ni Yuna sa kanyang mga gawain sa paghahalaman, sinamantala ang sitwasyon, masayang tumatakbo at naglalagay ng medyas sa lahat ng babae sa bayan.